9 naghintay ang 11 taong gulang na si Julius para maoperahan sa puso. 6 months pa lang po siya sa tiyan ko. Natuklasan po namin na may butas na po siya sa puso. 9 years old siya bago siya naoperahan. Nawala na nga po kami ng pag-aasa. Bukod sa mahirap kumalap ng ₱250,000 para sa open heart surgery, pahirapan din daw ang schedule ayon sa nanay ni Julius. Kinakabahan ka, yung umiiyak ka kasi parang wala kang pag-asa para na yung anak mo baka hindi na siya maoperahan. Nung before po siya naoperahan, punting lakad lang po talagang hinihingal na siya, nangingitim. As in, madali siyang mapagod. Blue baby po siya. Ayon sa pamunuan ng Philippine Heart Center, palagi ang problema ang dagsa ng mga pasyente rito. May pandemya man o wala, napupuno ang nasa 500 hospital beds nito. Halimbawa, magpa-bypass ka, kahit may pera ka, January ka pa ma-schedule sa sobrang dami. So we prioritize na lang yung mga talagang nangangailangan. Ang good news ayon sa Executive Director na si Dr. Joel Abanilla, meron ng 14 na satellites ang Heart Center sa iba't ibang rehiyon at may 4 pang planong buksan. Imbis na lumuwas pa patungong Quezon City ang mga heart patient, pwede na raw gawin ang ilang operasyon sa pinakamalapit na satellite. Yung mga standard procedures o yung mga device culture, pagsara ng mga butas, pagsara ng mga shunt, at saka bypass, magagawa na ng mga regional heart satellite. Naisabatas na ang paglalagay ng specialty centers sa bawat rehiyon. Pero mismong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos, aminadong mahirap itong paglaanan ng pondo. Alam naman natin, ang kabadgetan laging problema. So palagay ko yung quick fix, makisosyo doon sa existing hospitals. Advokasya na ng Senadora ang pagtulong sa heart patients dahil naiintindihan niya raw ang pinagdaraanan nila. 2 kong anak, pinanganak na may butas ang puso. Kami, pinalad at kusang nagsara yung butas sa puso ng mga anak ko. Pero yung mga kaibigan ko, mga nanay, hindi ganun kaswerte. Sa paparating naman na Pasko't Bagong Taon, paalala ni Dr. Abanilla, okay lang mag-enjoy pero ingatan pa rin ang puso. Lechon, bulalo, sisig, crispy pata, in moderation. Alam ko hindi naman natin maiwasan to eh. And be choosy. Remove the fatty portions. Number 1 killer is heart disease. Amor Santos, CNN Philippines.